boss, so meron tayong ayusin na induction. So icon ang tatak, icon. Ang problema nito, pumutok. Ay no, may bakat siya, pumuti. Natin. Standby lang kayo dyan mga boss, abangan natin para malaman natin kung ano ang sira at malaman natin kung paano natin i-troubleshoot, kung paano natin ayusin, hindi sisirain. So ituturo ko po sa inyo para may idea kayo, no, sa mga ganitong mga gamit na mga electronics na po yung loob nito. So po, makikita niyo yung loob dito pag nakangat na natin. Yun. So ayan o, nag-oil pa o. Ito pala, bigyan ko kayo ng tips. Iwasan nating ganito. Kaya puputok yung ating induction. Kadalasan nasisira talaga induction natin dahil sa sobrang paggamit natin, hindi natin namalayan, pumapasok na pala dito yung mga tubig, mga oil. Gaya nito, may mga oil na siya, oily na siya. So yan ang iwasan natin para hindi masira kaagad yung ating mga appliances. Pagkatapos gamitin, punasan kaagad, patuyuin yung mga paikot niya. Kagaya nito, pumutok siya. Tsaka yung mga overheat, hindi ito pwedeng gamitin sa mga babad, no? Yung mga, halimbawa nagpapalambot ka ng mga buto-buto, mga baka, yung mga matitigas na karne, pwede man siya gamitin pang palambot, kaso lang hindi talaga siya tatagal. Hindi siya pwede pang babad talaga na pang matagalan na ginagamit sa, halimbawa mga umabot ng 1 oras ang gamit, hindi pwede. Kasi ito, although nag-automatic naman siya, pero yun nga, dahil electronics yung kanyang component, so nasisira siya kadalasan, no? So yun ang una kong tips sa inyo. So ngayon, troubleshoot na natin kung ano ang problema. Meron tayong plug na multi-tester, no, climeter. Wala tayong multimeter na digital eh. So ito lang, accurate naman ito. Ayan, kahit hindi nyo makita yung display ng climeter, okay lang kasi nagamit tayo ng basher, no. So sa pamamagitan ng basher, malalaman naman natin yan. So dito, ito yung wire nya ito. Kailangan relax lang kayo dyan. Habang nag-antay po kayo dyan, habang naglibang-libang muna kayo dyan, please, paki-share na lang po, paki-follow na rin ang ating Facebook page, pati yung ating YouTube, pa-subscribe na rin po, mag-comment ka na rin dyan kung meron ka pang gustong itanong, at sasagutin po natin yan. So dito na tayo. Ito yung kanyang line cord. Ito yung sinasaksak natin doon sa ating outlet. Ito po ay 220 volts. Dito, ito yung kanyang terminal, line 1, line 2. Ayan. So testirin muna natin. Dito tayo sa, yun, naririnig naman. So unang gagawin natin, di ba ito yung line 1, line 2, ito. Tapos dito sa gilid may fuse yan. So sandali lang, tanggalin ko lang itong terminal. Tanggalin ko lang para di tayo mahirapan mag troubleshoot kasi masyado masikip. So ayan, tinanggal na natin yung cord. So dito tayo sa dalawang terminal ng line neutral or line 1, line 2. Ito yung itong itim na ito na mahaba, ito yung fuse nya.
So pasensya na kung hindi mo kita, no? Mamaya i-zoom ko. Ito. Ang unang gagawin natin, kasi nga pumutok. Dito daw pumutok, dito sa parte. So malamang itong fuse. Ito. Sa una pa lang na once na pumutok yung fuse, ibig sabihin may problema tayo dito sa ating motherboard. So ito yung ating motherboard. Ito yung ating ito yung heatsink ang tawag nito. Inaabsorb niya yung init na nandirito sa ating rectifier bridge. So mamaya na tayo dyan. Ako dito muna tayo, no? So ito yung line 1 neutral. So itong isang linya, ito unang testiran natin. So nakasi tayo sa basher. Itong line 1, ito testiran natin papuntang fuse kasi linya yan. Itong isang linya, line 1 papuntang fuse, lalabas yan papunta dito sa relay, tapos dadaan siya dito sa coil bago dadaan dito sa may capacitor. Itong dilaw yan, tapos lalabas naman siya dito. Ito yung tawid, dalawa, ito isa, dalawa, papunta na dito sa ating motherboard. Okay, so dadaan na siya ng mga maliliit na mga pisa, no? May resistor, capacitor, yung transformer para sa kanyang secondary. So dito una, itong isang test prod idikit natin dito sa line 1, tapos papunta tayo sa fuse. Ayan yung fuse, ayan, tumunog siya. So ibig sabihin buo siya papuntang fuse. Ngayon paglabas naman dito sa fuse, dito, ito yung out ng fuse, dito sa dulo. Paglabas wala siya. So ibig sabihin putok nga yung fuse. So para malaman talaga natin na putok ang fuse, baliktarin natin. Okay, itong fuse natin ang kuhanan natin ng resistance or buzzer. Nanginig ako, kabado, pasmado na. Ayun, wala siyang buzzer. So ibig sabihin busted to, itong fuse na to, pumutok. Totoo nga, pumutok na talaga siya dahil may problema dito sa ating board. So ngayon dito sa out ng fuse papunta dito sa dulo. So testiran natin kapag tumunog dito tsaka dito. Kapag tumunog dito, pag tinestir natin, ibig sabihin itong relay tsaka itong coil nito pati itong capacitor buo siya kapag tumunog siya dito, papunta dito. Okay, so simulan natin. Wala sa kabila. Ayun, tumunog siya. Tumunog siya yung line 1. Okay, ito yung line 1, tumunog siya. So ibig sabihin buo yung linya niya galing dito sa dulo ng fuse papunta dito. Dumaan siya ng relay, sa coil, tapos capacitor. Okay siya, buo. So dito naman tayo sa neutral. Ayan, tumunog siya. Rinig nyo? So ibig sabihin itong board na to, itong power supply na ito, buo siya. Wala tayong magiging problema dito. Ngayon, sandali lang, tanggalin muna natin para di tayo mahirapan, no? So tanggalin ko na itong mga connection. Ayan, kasi itong mga connection nito, mga sensor to, mga switching. Ayan, tanggalin muna natin. Ito yung control niya sa display. So dito, ayan, ihiwalay muna natin ito, ibaba natin. So ito, ayusin natin, no? Ito nga pala yung kanyang pan, ito. Ayan, tanggalin din natin to. Ayan, tanggal na itong tatlong screw. Tanggalin mo natin para mahugot natin tong, ito yung coil nya, ito yung umiinit, ito yun.
Itong sa gitna, ito yung kanyang switch. Ito yung nagdidetect sa ating kaldero. Once na nagpapatong tayo dito ng kaldero, automatic gagana yung ating blower, tapos magdidetect na papunta sa ating heating element bago gagana, dahil ito yung magiging switch natin. Kapag nagpatong tayo ng stainless or aluminum, hindi siya gagana. Mag-alarm lang siya, magtutunog lang ng tick tick, ganun lang. So tanggalin muna natin. Hingi lang po ng ng share, tapos pa-follow na rin po, pa-subscribe na rin po ng ating Facebook. So ito, tanggalin muna natin, no. So itong power supply buo to, so dako na tayo dito sa board. Ayan, tanggalin muna natin. Ayun. Itong mga maliliit na mga capacitor nito, saka itong MOSFET, saka itong mga tarayak niya, mga resistor, itong mga diode na maliliit, yan buo po yan. So wala tayong maging problema dyan. So focus tayo dito sa bridge rectifier. So ito yun, ayun, makikita nyo, ito yung sink nya, nakadikit sa ating bridge rectifier. Ito yung bridge rectifier, meron niyang 4 na paa. Itong isa naman, ito yung MOSFET or tawag dito triac. So mayroon niyang 3 paa, no. Yung sa gitna, yan yung base, tapos yung isa emitter. Ayan, kung makita nyo to, yung malaking puti ng guhit na yan, ayan, ito 2 piraso, ito yung mahaba, ito yung nanggagaling sa ating power supply. Ito, ayan, ayan, yan. Itong 2 wire, di ba tinistira natin itong power supply, ito buo to siya, okay buo. Ito yun, pumunta siya dito, ayan, bye natin yan, yung mahaba na yan, pupunta sa gitna ng ating bridge rectifier, yung line 1 tsaka neutral. Ngayon, itong bridge rectifier na to, itong gitna, ito yung kanyang AC input. So ano yung AC input? Ito yung 220 volts. Okay, ngayon dito naman sa magkabilang dulo, dito sa kaliwa tsaka sa kanan sa dulo, ito po yung output ng bridge rectifier. Ngayon nare-regulate na niya, magiging DC volts na po itong dulong-dulo, magkabilang dulo. So ulitin ko, itong gitna na dalawa, ito yung AC volts supply, 220 volts. Lalabas siya dito sa dulo, magiging DC volt na siya. Okay, DC volt siya pero high voltage. Sa tingin ko nasa 300 to 400 volts to itong out niya, kabilaan. Ito yung positive at ito yung negative na DC. Okay, so paano natin malalaman na sira to o hindi? So ngayon titestirin natin, dahil alam ko talaga na ito ang nasisira, kasi marami na akong na troubleshoot na ganitong induction. Once na pumutok yung fuse, automatic ang sira ay MOSFET tsaka bridge rectifier. So para patunayan ko sa inyo na sira talaga, so testirin natin. Ayan, may basher yan, natunog. So dito tayo sa AC, magsimula sa input.
siya. Okay siya, buo. Okay siya, buo yung ating AC input. Ngayon, paglabas dito sa magkabilang dulo, positive negative, pag tinistir natin, ayan, tumunog. Dapat hindi siya tutunog. So ibig sabihin, itong ating bridge rectifier, ano na to, sira na siya. Baliktarin natin. O yan, tumunog pa din siya. So ibig sabihin, sira nga talaga siya. Okay, so dito naman tayo sa MOSFET. So ito yung ating gitna. Kuha na natin. Tumunog siya. Ayan, tumunog siya. Ngayon, baligtarin natin. Kapag binaligtad natin, dapat hindi siya tumunog. Once na tumunog siya, ibig sabihin, sira na siya. Okay, ito na. Baligtarin natin ha. Ayan o, ayan o. Ayan ha, sira yan ha. Tumunog yan ha. Ayan, baligtarin natin. Baligtarin. Dapat hindi tumunog kung buo siya. Pero pag tumunog siya, ibig sabihin, sira siya. Ayan o, tumunog. Tumunog siya, di ba? Dapat hindi siya tumunog pag binaligtad. So ibig sabihin, dito pa lang, hindi pa kasama dito sa kabila, dito pa lang sira na siya. So wala na talaga yung pag-asa. Para maayos natin to, palitan natin itong bridge rectifier pati itong MOSFET. So ganun lang kasimple. So sana nakuha nyo yun, no? Pahingin na lang po tayo ng ng follow, tsaka pa-share na rin. Kung meron pa kayong gustong mga katanungan dyan, mag-comment lang po kayo at sasagutin po natin yan. So itong ating coil, itong ating heating element, buo naman ito, wala naman itong naging problema. Positive negative lang ito. Ayan o, okay siya, ating coil. So itong ating blower, check na rin natin. Pero itong blower, tignan natin kung ilang to. Maliliit, sobrang liit ang sulat, hindi ko makita, malabo na talaga mata ko. So try natin testerin to. Maliliit kasi. Sobrang liit mga boss. Ay no, set natin sa ohms. Yan, buo siya. So okay, ang problema lang natin is yung itong bridge rectifier tsaka MOSFET transformer, MOSFET transistor. So yun lang, hanggang dito lang muna tayo mga boss. Maraming